Yung 1,000 taon, di pa nangyayari yun, kapatid. Mangyayari lang yun pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagka nabuhay na yung mga kay Kristo, sa unang pagkabuhay na maguli, ang kasunod nun, maghahari sila, yung mga nabuhay, na patay na mga kay Kristo, mga banal, mga sumunod, bubuhayin. Pagkatapos nilang mabuhay, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay, hindi pa nangyayari yan kasi hindi pa naman nabubuhay mga patay, kapatid eh. Ngayon, pag nabuhay na yung mga patay sa unang pagkabuhay na mag-uli, na tinatawag sa Biblia, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Doon sa loob ng 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Tuloy natin yung binabasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 1. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Nalolooban ng 1,000 taon mula sa pagkabuhay ng mga patay na maghahari sila kasama ni Kristo. Ang Diablo naman sa nalolooban ng 1,000 taon, kinulong naman. Ano? Ang tanong mo, meron pa bang kaguluhang mangyayari sa mundo, sa daigdig, sa loob ng 1,000 taon na wala na si Satanas? Alam mo kapatid, ganito. Si Kristo naghahari sa iglesia, di ba? Nung una, naghahari siya sa iglesia. May nanggugulo pa rin eh. Hindi naman lahat ng gulo galing kay Satanas eh. Kapatid na Lidigario, hindi lahat ng gulo galing kay Satanas. May galing din sa tao. Akala kasi natin lahat ng gulo, lahat ng mga masasama galing kay Satanas. Ang tao meron ding sariling kasamaan. Kahit wala si Satanas, pwede ring sumama ang isang tao sa kanyang sarili. Basahin natin ang Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Merong sariling masamang pita ang tao eh. Iba yung pita na inuudyok ni Satanas. Ang tao, merong sariling masamang pita, kapatid na Lidigario. Ang tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Nahihikayat siya ng sarili niyang masamang pita. Ayun. Kita mo? Ano ibig kong sabihin? Ba't ko binabasa ito? Kasi kung lahat ng gulo, lahat ng kasalanan galing kay Satanas, hindi paparusahan ng Diyos ang tao. Dapat si Satanas lang ang parusahan. Siya pinanggalingan ng lahat ng masama eh. Pero hindi, kaya nga may tao ring paparusahan kasi ginawa mo yung masama, hindi dahil sa tinukso ka ni Satanas. Ginawa mo yung masama dahil gusto mo ring gumawa ng masama. Para rin yung mga ibang anghel. Merong ibang anghel nagrebelde rin sa Diyos, hindi naman dahil kay Satanas lang eh. Merong mga anghel sa kanilang sarili nagrebelde sa Diyos, kaya nga hindi sila rin pinatawad ng Diyos eh. 2 Pedro 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasalaang mga yaon,
kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Tamo, merong mga anghel hindi naman sila tinukso ni Satanas dahil ang mga anghel malalakas yan Pero sa kanilang sariling kagustuhan, ano ang ginawa ng mga anghel na ito? Kaya hindi sila pinatawad ng Diyos. Basahin natin ang Judas 1:6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw.